May mas masahol pa ba kaysa maging pulis sa loob ng kulungan? Subukan mong maging tiwaling pulis sa loob ng kulungan. Ako si Josh mula sa The Infographic Show. At ngayon maririnig natin ang ilan sa mga pinakamatitinding totoong kwento ng mga tiwaling pulis na nauwi sa likod ng rehas. Sina Stephen Caracapa at Luis Epolito ay magka-partner na mga detective ng NYPD na sobrang marahas at tiwali kaya tinawag silang Mafia Cops. Madalas ding nagtatrabaho ang dalawa bilang mamamatay tao para sa Luces at Gambino crime families kapag hindi ginagamit ang pagiging pulis sa ibang krimen. Sa panlabas, mukhang nahikayat si Stephen ng pera at kapangyarihan na makuha sa pagsali sa mafia kumpara sa karaniwang sahod ng isang detective. Iba si Luis, ipinanganak siyang kasama na sa krimen bago pa siya pumasok sa pulisya. Si Ralph Epolito, tatay niya, ay kasamahan ng Gambino crime family. Ang tiyuhin at pinsan niya, parehong miyembro, ay pinatay ng mga kilalang mafia hitman ayon kay Burton Kaplan, isang kasamahan sa mafia na ang testimonya ay tumulong sa pagbagsak nila. Pagkaraan ng ilang dekada, naging kaduda-dudang pulis sina Stephen at Luis nang tumanggap sila ng lagay mula kay Anthony Gaspipe Caso, underboss ng Lucchese crime family. Noong una, binibigyan niya sila ng $4,000 kada buwan kapalit ng impormasyon. Ngunit kalauna naisip niyang mas mainam na hulihin ng pulis ang mga mafioso at makatanggap ng gantimpala. Kaya kinontrata niya sila para personal na patayin ang kalaban na naging kumikitang negosyo. Ayon sa salaysay mismo ni Caso, sina Stephen at Luis ang dumukot kay James Heidel, isang kasamahan ng Gambino, at dinala siya sa kanyang kamatayan sa kamay ni Caso. Hindi lang tumatanggap ng suhol ang dalawang detective, gumagawa rin sila ng pagpatay para sa mob. Isa sa mga biktima ay nilagyan ng patay na kanaryo sa bibig bilang babala. Pinatay nila ang Gambino kapo na si Edward Eddie D. Lino sa drive-by shooting noong 1990, pati ang ilang di inaasahang pagpatay gaya ng negosyante ng diamante at union boss. Kapag di sila nagsusumbong at pumapatay, sangkot din sila sa pagtutulak ng droga, pananakot at paglipat sa Las Vegas matapos magretiro, kung saan pinagplanuhan nilang patayin ang ilang dating kasamahan para maitago ang bakas. Naging kakaiba ang mga pangyayari nang si Stephen Caracapa ay magtrabaho bilang corrections officer sa Las Vegas Women's Correctional Facility. Si Luis Epolito ay naging hindi gaanong sikat na celebrity at sumulat ng iconic na librong Mafia Cop tungkol sa buhay ng tapat na pulis na may pamilyang kasali sa sindikato. Matapos makipagkaibigan kay Joe Pesci, nagsimula siyang mag-artista at nagkaroon ng maliliit na role sa Lost Highway, Predator 2 at Goodfellas. Bago magtrabaho sa car dealership, muntik nang makalusot sa dobleng buhay ng krimen ang mga Mafia Cop. Hanggang si Burton Kaplan, ang gangster mula Brooklyn, ay nagsuplong sa kanilang dalawa para mapababa ang sarili niyang sentensya. Inaresto noong 2005 ang dalawang pulis at kinasuhan ng racketeering, obstruction of justice, pangingikil at 8 bilang ng pagpatay at sabwatan. Matapos ang ilang taong paglilitis, hinatulan si Epolito ng habambuhay na kulong at dagdag na 100 taon noong 2009. Si Caracapa ay hinatulan ng habambuhay na kulong plus 80 taon. Kaya gugugulin ng mga kriminal na ito ang natitirang buhay nila kasama ang mga dating kaaway at biktima sa loob ng kulungan. Isang konsuwelo na matapos ang mga taon ng krimen at pag-iwas sa hustisya, sina Stephen Caracapa at Luis Epolito ay nagsimula na sa mahaba at mabigat nilang sentensya sa magkahiwalay na bilangguan. Dinala si Caracapa sa USP Coleman sa Florida at halos 10 taon doon bago inilipat sa North Carolina nang lumala ang kanyang stage 4 cancer. Nakiusap siya sa hukom ng awa, ngunit dahil sa record niya, hindi ito pinayagan. Tinanggihan ni Federal Judge Jack Weinstein ang kanyang hiling at sinabing wala siyang magagawa. Namatay siya sa kanser noong Abril 8, 2017. Si Epolito naman ay hinatulan at namalagi sa United States Penitentiary, Tucson, sa huling 10 taon ng kanyang buhay, isang high security na bilangguan. Patuloy niyang pinanindigan ang kanyang pagiging inosente hanggang sa mamatay siya noong Nobyembre 3, 2019 sa di malinaw na dahilan na nagdulot ng madilim na wakas sa buhay at panahon ng mga pulis ng mafia. May ilang pulis na gumagawa ng krimen habang ang iba ay tunay na kriminal at gumagamit ng karumal-dumal at labag sa batas na paraan para umangat sa kapulisan. Pinakamagandang halimbawa nito ang notorious na detective at police commander ng Chicago, si John Burge. Sangkot siya sa malupit na pagpapahirap sa hindi bababa sa 100 at 18 katao karamihan ay black na lalaki at seryoso ang ibig sabihin ng pagpapahirap dito. Madalas gumamit si Burge ng baril at cattle prod sa pagpapahirap sa mga pinaghihinalaan. Pinamunuan niya mula 1972 hanggang 1991 ang grupo ng mga sadistikong detective
na tinawag na Midnight Crew. Kung napunta ka sa silid ng interogasyon niya, maaari mong maranasan ang dulo ng cattle prod, isang bag ng typewriter na isinasaklob sa ulo mo para bahagyang sakalin ka, o ang baril na ipapasok sa bibig mo bilang anyo ng pagpapahirap na tinatawag na mock execution, paborito ng CIA. Sobrang tindi ng kalupitan ng Midnight Crew. Nagdulot ito ng muling pag-aaral ng Illinois sa death penalty matapos mapatunayang may 4 na lalaki sa death row na pinilit ni Burge umamin gamit ang pagpapahirap. Nawalan siya ng trabaho noong 1993 matapos lumabas ang ilan sa kanyang madidilim na lihim, pero inabot pa ng 2010 bago mapunta si Burge sa landas patungong kulungan. At sa technical na usapan, hindi pa nga dahil sa lahat ng pagpapahirap dahil lampas na ang statute of limitations doon. Nagsinungaling siya sa ilalim ng panunumpa sa isang civil case. Itinangging ng torture siya. Nahatulan siya ng 4.5 taon sa kulungan at 3 taon ng supervised release. Ginugol niya ang 70% ng sentensya sa FCI Butner Law, North Carolina, bago pinalaya noong October 3, 2014 para tapusin ang natitira sa halfway house. Nakakagaan sana ng loob isipin na si Burge ay nabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kahirapan at pagdurusa pagkatapos noon, lalo na kung iisipin kung gaano karaming buhay ang kanyang sinira. Pero patuloy pa rin siyang tumatanggap ng $4,000 na pensyon buwan-buwan mula sa lungsod na gumastos ng halos $120 milyon dahil sa kanya. Namatay siya matapos ang halos 4 na taon sa edad 70 pagkamatay niya. Maraming pulis sa Chicago at miyembro ng Unyon ang nagtanggol sa kanya. Nagpahayag sa Facebook ang Unyon ng Pulisya ng Chicago na hindi sila naniniwalang kompleto na ang kwento sa mga kaso ni Burge. Ayon kay Dean Angelo, dating leader ng Fraternal Order of Police sa Chicago, hindi ko alam kung patas ang naging pagtrato kay John Burge base sa tagal ng serbisyo niya sa lungsod. Tapos na sa Chicago, sunod naman London. Mas lalong malala kasi hindi mga kriminal ang target niya. Minsan, nagagamit ng pulis ang natutunan nila sa trabaho para sa kanilang sideline bilang utak ng krimen. At walang mas magandang halimbawa dito kundi ang blackmailer at teroristang si Rodney Wachello, na dating detective sergeant ng Metropolitan Police sa London noong 1986. Isa si Wachello sa maraming pulis na dumalo sa isang seminar tungkol sa lumalaking banta ng corporate terrorism. May mga grupong blackmailer na nagbabanta sa malalaking korporasyon na sisirain ang kanilang produkto kapalit ng ransom. Ang nagbigay ng lecture na iyon ay walang kaalam-alam na binibigyan na pala nila si Wachello ng perpektong gabay kung paano isakatuparan ang sarili niyang masamang plano. Hindi gumanda ang buhay ni Wachello. Nalugi ang maliit niyang kumpanya ng computer at napilitang magretiro ng maaga sa Met noong 1988 dahil sa hika. Hindi sapat ang papuri sa kanyang asal para mabayaran ang mga bayarin. Ginamit niya ng maayos ang kaalaman mula sa Criminal Investigation Department at sa dati niyang trabaho sa Johnson Matthey Chemical Firm. Nilason niya ang maraming pagkain ng sanggol at aso. Pinuntirya ni Wachello ang Pedigree Pet Foods at Heinz. Nilagyan ng nakamamatay na kemikal at labaha ang mga lata ng pagkain ng aso at sanggol na nagdulot ng pagkakaospital ng 5 sanggol. At hindi lang iyon, nagpadala pa siya ng liham na may bantang humihingi ng bayad para itigil ang pananakot, nilagdaan bilang Romeo at Juliet. Ang serya ng krimen sa loob ng 26 na buwan ay nagbanta sa maraming buhay at nagdulot ng $10 milyong na pagkalugi sa mga kumpanya. Nagbigay si Heinz ng £100,000 na pabuya para sa impormasyon sa nangingikil, kaya naging sakim si Rodney Wachello. Nagkunwari siyang mabuting Samaritano para kunin ang pabuya, hindi alam na may mga pulis na nagbabantay sa daan-daang ATM sa lugar. Nang mag-withdraw siya ng pera, nahuli siya at lumabas ang maduming kwento. Sabi niya na ang mga kapwa pulis ang nag-set up sa kanya at inosente siya, pero hindi tinanggap ang paliwanag niya. Matapos ang paglilitis sa Old Bailey, London, hinatulan si Wachello ng 17 taong pagkakakulong sa kanyang mga krimen. Dahil dating pulis siya at sa mga pinuntirya ng kanyang krimen, malamang hindi magiging maganda ang karanasan niya sa kulungan. Dito nagsisimula ang nakakainis na bahagi. Habang tinanggihan ang apela niyang paikliin ang sentensya noong 1,971 lang ng sentensya ang kanyang binuno. Pinalaya siya noong 1,979 na naging kontrobersyal sa bansa. Sa edad 50, pumuti lahat ng kanyang buhok dahil sa stress sa kulungan. At iginiit niya na sapat na ang hirap na dinanas niya sa loob ng kulungan para pagbayaran niya ang kanyang mga nagawa.
Pagkatapos noon, di na natin alam ang nangyari kay Rodney Wichello, pero malamang buhay pa rin siya. May isang tiwaling pulis na nakulong at siguradong buhay pa rin ngayon. Ngayon, isa siya sa pinakamalupit sa kalsada ng New York. Nang sumali si Michael Dowd sa NYPD noong 1982, may mahigit 100 pagpatay kada taon sa lungsod at halos wala siyang nagawa para mabawasan ito. Di nagtagal, naging tulak siya ng droga at enforcer para sa isa sa pinakamakapangyarihang organisadong grupo ng krimen sa Amerika, ang Dominican American Diaz Organization. Nag-umpisa si Dowd bilang kriminal dahil nainis siya sa laki ng kita ng mga bagong crack dealer kumpara sa kanyang $600 na sahod kada linggo. Kaya dumating sa punto na parang luhika lang para kay Dowd na pumasok sa maruming gawain. Nilabag niya ang Police Code of Ethics nang palayain niya ang suspect na may libo-libong dolyar na unpaid parking ticket kapalit ng $200 cash. Tandaan, dekada 80 pa ito. Lobster lunch na ang halaga noon. Nang sumali siya kay Diaz, tumanggap siya ng $8,000 lingguhan at $24,000 na signing bonus. Ibig sabihin, mas malaki pa kita niya kaysa sa binabayad ng pamilya Lucches sa mga pulis ng mafia. Una, bumili siya ng pulang Corvette, 3 bahay sa New York at kondo sa Florida. Para kay Michael Dowd, mukhang may kita talaga sa krimen. Kinita niya ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ng pulisya kay Diaz habang pinupuruhan ang lahat ng kalaban ng grupo. Pero natapos ito nang abutan siya ng kanyang buhay na puno ng pera, bentahan ng droga at pagkalulong sa alak. Sa huli, kinasuhan siya kasama ng maraming tiwaling pulis na nagdala ng masamang reputasyon sa kanilang hanay. Nahatulan siya noong 1994 at nagsilbi ng 12 taon mula sa 16 na taong sentensya. Pero dito na iba si Michael Dowd. Ayon sa kanyang pahayag, kabilang sa Reddit AMA noong 2015, binago niya ang kanyang buhay habang nakakulong. Ipinagmamalaki niyang nagbago siya sa pag-eehersisyo, pagbabasa, at pagiging peer counselor sa mga kapwa bilanggo. Mukhang totoo ito. Nang makalaya siya noong 2004, iniwasan na niya ang krimen at nagtrabaho sa media, pati naging co-owner ng lehitimong kumpanya ng tabako. Kasama pa man din si Adam Diaz, ang dating crime boss na nag-udyok sa kanya sa katiwalian noong dekada 80. Pero may isa pang tiwaling pulis na tila di magbabago. Pagretiro ni Robert Smith noong 2020, tumanggap siya ng $200,000 na suhol bilang tagapamagitan. Dinadala ang mga kapwa pulis at biktima ng aksidente sa isang towing company na lihim niyang pinamumuhunanan. Ipinagmamalaki pa niyang tawaging sarili niya bilang pinakatiwaling pulis sa presinto, 105 sa Queens. Pero ang mga kaduda-dudang transaksyon at panlilinlang ay pinakamaliit lang sa totoong karumaldumal na krimen ni Robert Smith. Ginawa niyang ugali ang paghinto ng patrol car sa tabi ng mga random na black na sibilyan at tutukan sila ng baril para makita ang reaksyon nila. Magte-text siya sa mga kaibigan, natatawa at gumagamit ng mapanirang salita laban sa lahi. Tumanggi siyang ibigay ang badge number kapag tinatanong, nanggugulo ng estranghero at nagbibitaw ng racist at sexist na komento sa kasamahan. Pagkatapos ng kanyang lubos na tiwaling karera, si Smith ay may 33 opisyal na reklamo na isinampa laban sa kanya matapos siyang umalis sa serbisyo ng pulisya. Sa edad na 45, nagpasya siyang pasukin ang pangalawang karera sa pagbebenta ng matitinding droga, isang karerang nais niyang simulan sa pamamagitan ng paglapit sa 2 nagbebenta ng bawal na gamot na sa katunayan ay mga undercover na pulis pala. Direkta niyang sinabi na dadalhin niya ang baril at lumang NYPD ID habang gumagawa ng krimen. Dagdag pa, itinakda niya ang kanyang kapalaran nang bayaran niya ng $1,200 ang pangatlong undercover na pulis para sa akala niyang 1 kilo ng heroin. Nang siya ay inaresto at nilitis noong 2022, hayagan siyang umiiyak at sinabing, "Nagkamali ako, wala akong maidadahilan sa mga nagawa ko. Alam kong nagkamali ako at deserve ko makulong." Pero dahil walang dangal sa mga pulis na naging magnanakaw, isinumbong niya ang ilan sa mga tiwaling kasamahan niya sa kanyang pagbagsak at nahatulan siya ng 77 buwan sa kulungan. Sinabi ng kanyang abogado, si Andrew Frisch, na malamang ay maghihirap siya ng husto at papasok siya sa Bureau of Prisons na may 2 target sa ulo. Isa siyang pulis at traidor. Panoorin mo ang tungkol sa undercover na pulis na naging mamamatay taong adik o panoorin mo na lang ito